Sa patuloy nating pag-aambagan at pananalig sa kapwa at sa may kapal, sinasabi ko po sa inyo, kayo pa rin ang sisigurong magpapatuloy ang ating nasimulan. Kayo ang sisigurong mabuburanan ng tuluyan ang mukha ng katiwalian. Kayo ang sisigurong hindi na tayo muling lilihis sa tuwid na daan. Sinabi po sa akin dati, Noy, simulan mo lang at sinimulan nga po natin. At ngayon, kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapit-bisig. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ko at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. President Benigno Aquino III on Monday asked Filipinos to help him foster, accelerate, and expand the transformation of the Philippine society as he listed his achievements on his third year as Chief Executive. In his fourth State of the Nation address delivered before the joint session of the 16th Congress, Aquino paid tribute to public servants who had shown exemplary work. Buhay na buhay po ang aking pag-asa sa hanay ng kapulisan. Hindi sila nagkukulang sa mabubuting halimbawa tulad ni PO3 Edlin Arbo na buong tapang na hinarap at tinugis ang isang hold-upper sa nasakyan niyang jeep. Nariyan din po si PO3 Felipe Moncatar na umani ng samot-saring papuri dahil sa haba ng listahan ng mga kriminal na kanyang nahuli at ang balita ko'y may nahuli ka na naman batikang karnapper sa Bacolod. Talagang napakahusay mo. Hindi rin po kalabisang isipin ang mga tagumpay natin sa tuwid na daan ay maaaring pangarap pa rin hanggang ngayon kung wala ang mga miyembro naman ng ating gabinete. May mga katulad ni Kalihim Albert del Rosario. Transformasyon din po ang dulot ng inspirasyon, hatid na matitinong lingkod bayan. Nagluksa ang milyong Pilipino sa pagpanaw ni Jesse Robredo. Next, he blasted the government agencies that performed below par. Mahalingat lang tayo. Pihadong may aabusuhin at bibiktimahin na naman sila. Magpangalan na po tayo. Sa Bureau of Immigration, paulit-ulit natin pinagsabihan ayusin ang pagbabantay sa ating mga daungan at paliparan. Pero paanong nakalabas sa bansa ang magkapatid na Joel at Mario Reyes? Anong mukha naman po ang iharap natin ngayong mismong makawani ng ating gobyerno ang naghatid sa kanya at hinayaang siyang makatakas? Nakakatuyo din po ng pasensya ang kultura ng pwede na sa National Irrigation Administration. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng ilegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. He said he would never grow tired of instituting reforms until the dignity of public service is restored. To cap his sona, Aquino enumerated the gains of his administration. Fidel Valdez Ramos at Joseph. Sa panahong matamlay ang pandaigdigang ekonomiya, nagpamalas tayo ng kahangahangang 6.8% GDP growth noong 2012. Nahigitan pa natin ito noong itong first quarter ng 2013, kung kailan naitala ang paglagong 7.8%. Pinakamataas na recorded GDP at patuloy din ang pagbaba ng bahagi sa ating budget na pambayad utang at ang paglaki naman ng pondong nailalaan sa mga serbisyong panlipunan. Noong 2012, 500,000 metric tons na lang. At ngayon 2013, ang pinakasagad na nating aangkatin kasama na ang pribadong sektor ay ang minimum access volume na 350,000 metric tons. Nagsimula na tayong mag-export ng matataas na uri ng bigas. Ang layo na po talaga natin doon sa panahong sinasabing hindi raw natin kayang pakainin ang ating sarili. Kung may isa man pong paksang paborito ikabit sa pangalan ko, ito ay ang Hacienda Luisita. Nais ko lang pong iulat na noong Pebrero, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, na kompleto na ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na sa Luisita. Ayon rin po kay Kalihim Gil de los Reyes, sinimulan na noong nakalipas na linggo ang pagtutukoy ng bawat loteng makukuha ng mga benepisyaryo at magsisimula ng ipagkaloob ang mga titulo sa Setyembre nitong taong ito. Sa 500,500 na napagtapos na natin dito, tinatayang 6 sa bawat 10 ang nagkatrabaho na.
Ang layunin palawakin ang saklaw ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program natupad. Ang dinatnan nating mahigit 700,000 kabahayang benepisyaryo ng programa noong 2010, umabot na sa halos 4 na milyon na kabahayan sa ating pong administrasyon. Di ba't matagal ding nabinbin sa Kongreso ang mahalagang batas? Nito pong nakaraang taon, naisabatas na sa wakas ang Sin-Tax Reform Law at ang Responsible Parenthood Law. Maambiyendahan na po sana ang Cabotage Law upang mas mapalakas ang kompetisyon at mapababa ang gasto sa transportasyon. Bukas sa bukas din po, ihahain natin ang panukalang 2.268 trillion pesos na national budget sa Kongreso. Kumpiyansa po ako sa suporta at pakikibalikat ninyo upang mapatibay ang pondong ito na talaga naman pong masusing pinag-isipan. After Aquino's speech, lawmakers gave their verdict on the fourth SONA. Senators Vicente Soto III and Ferdinand Bongbong Marcos Jr. were disappointed. Mahirap naman siguro kung bad news ang makihinga natin. Maganda na yung good news na narinig natin sapagkat karamihan naman ng mga binanggit ay, if not all, generally, nandiyan dyan eh. Kaya nakikita natin yung mga sinabi. So, may inaasahan ba kayo na sana nabanggit pero hindi ito nabanggit? FOI bill, sir? Hindi. As a matter of fact, I was glad that there were issues that he mentioned, that need not be elaborated anyway. But he has mentioned that the government is doing something about it. So okay na sa amin yun. So na to eh. Hindi niya kailangan ikwento yung ano mangyayari mo kasi. Yung state of the nation ngayon, as of now. Kaya yun ang... Sir, yung FOI, sir? With the information It's not a question of being satisfied or not. It is what we were expecting, hoping to hear. But we didn't, so we will continue to expect it, maybe to come. Maybe those policy positions and those plans will come up in the near future. So yun yung medyo kulang, sir, yung economy side of things, the vision for that. Everything. As I said, foreign policy, environmental policy, financial policy, monetary policy. All of these, what are we going to do to increase our foreign direct investment? So all of these areas are critical, so that the rest of the country knows what direction we are going to take. So how would you describe yung speech niya for an hour and a half? Well, it is celebrating the heroism of common, ordinary Filipinos. But Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario felt inspired by Aquino's report to the nation, although the president did not tackle the dispute between the Philippines and China and the diplomatic role between Manila and Taipei. Detailed, very inspiring. What's his special mention? I'm very humbled by it. Were you expecting it, sir? No. Really? So does this inspire you in your work now as secretary? Very much. I've always been inspired by the president. Really, I'm inspired by the very strong support from the international community in terms of our pursuit of a peaceful resolution by using the arbitration under international law. That's, I think we're there in terms of, if you do the right thing, as the president has said, people will join you. While waiting for President Aquino to deliver his fourth SONA, the calm that militants and police were trying to keep did not last long. As protesters, led by Bayan, burned the effigy of the president, patience snapped and emotions ran high. Then, protesters rushed to the other lane but quickly retreated to the southbound lane when police stood their ground. While trying to get closer to the Batasan Pambansa complex, they tested the police maximum tolerance policy by hurling eggs and hard objects to a contingent at the blockage near Ever Gotesco. Quezon City Police Chief Richard Albano said several militants were arrested during the clash and at least 4 officers were hurt. Sa pulis natin, napakarami nasaktan. Kung makikita mo sa video,
sobra yung tolerance, maximum tolerance ng ating kapulisan. Grabe, lalabanan natin. Nagpapabugbog na sila. Okay lang, sige, tinutulak lang. Pagbubukid ng Pilipinas! Asawa ito! Natin kayo! Marami siguro. Ang hanay ng mga kababaihan sa ilalim ng kampanya! Minor, meron lang yung pero talagang grabe lang ang dugo dahil pinagbabato ng mga At the House of Representatives earlier, incumbent Speaker Feliciano Belmonte was re-elected to the chamber's highest post. He was ecstatic when he received the documents declaring him the winner. Surrounded by his family, Belmonte took his oath. I, Feliciano Belmonte Jr. of the 4th District of Quezon City, having been elected as a Speaker of the House of Representatives 16th Congress. At the Senate, Franklin Drilon handily beat Juan Ponce Enrile to win the Senate presidency race. SONA wouldn't be complete without lawmakers showing off the latest fashion trend. This is Jamie Alona of Inquirer.net.